Ito yung panahon na nag-overheat pala ang aming generator. Di namin mawari kung ano ang dahilan. Bigla na lang tataas at bigla namang bumaba ang temperatura nito. Kung nasa underway ang barko at medyo maalon ang dagat, ang ating cooling dito sa overboard ay patay sindi. Mawalang bigla at babalik na naman. Bagong linis pala ang grit ng switches nito. Pati na rin ang port ng ating mga cooling at pati na rin ang diaerator nito. Ang belt pala ng pump at ang rubber impeller nito ay bagong palit lang. Pero di pa rin mawala ang problema. Hanggang sa tinawagan ako ni Chief Engineer para patignan ang kanilang pump for second opinion lang kasi nagdududa sila sa bearing nito. At yun na nga mga boss, positive na bearing talaga ang problema ng kanilang pump. Ipaparinig ko muna sa inyo ang naging sira ng kanyang bearing. Ganito po ang kanyang tunog mga boss. Di ba maingay na ang bearing at may lagutok na sa kanyang shaft? Single bearing lang po ang nakakabit dito. Di ko mawari mga boss kung ano ba ang tawag sa pump na to. Kasi duda ako na hindi naman to centrifugal. Wala namang bulyot sa kanyang housing. Kung sino pong may idea tungkol sa pump na to, please comment down below. Dinala ko na pala to sa aking workshop. At habang inaayos ko ito ay patuloy pa rin bumabiyahe ang barko. Nagkonekta muna kami ng bypass. Galing ito sa ating general service pump. At para naman sa mga hindi pa nakakaalam, 2, 3 or 4 po ang generator ng barko. Ngayon mga boss, inidali ko ng binaklas ang ating pulya para sa drive belt ng ating seawater pump. Sigurado ako mga boss na maraming makakarelate sa akin. Ang pagbaklas ng mga pulya or mga coupling ay sobrang napaka time consuming. Ito yung pinakayo ko mga boss. Kung hindi pa to vlog at hindi ko pa to kinakat, sigurado nga abot ito ng kalahating araw. Based po yan sa experience ko mga boss. Iba-iba naman po tayo ng experience, di ba? Gumagamit pala ako dito ng 3-finger bearing puller. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako pala si Boss Jerome, isang dating mekaniko ng sasakyan na ngayon mekaniko na ng barko. Nakita nyo ba ang tiyan ko? Marami pa akong pangarap sa buhay mga boss. Kung gusto nyo po akong tulungan, ay pwede ba pakishare ng video na to? May pagkakataon na lugmok at nadadapa tayo sa buhay. Pero pili tayong babangon mga boss at magsasabing, bunal ra! Pagkatapos matanggal ng pulya, ay tatanggalin naman natin yung circlip ng housing. Pagkatapos pupukukin natin dito sa dulo para matanggal naman tong parang oil seal niya. Ngayon ay nakita na natin ang kanyang bearing. Tapos pupunasan natin itong mga boss kasi meron pa tong circlip sa kanyang shafting. Gumamit ka lang ng circlip remover. Madali lang itong matanggal. Pagkatapos ito mga boss ay dito natin pupupukin ang ating pump sa kanyang shafting dito sa impeller side para lalabas sa kabilang side ang assembly ng ating shafting at ang kanyang bearing. Madali lang po talaga itong baklasin kasi isa lang po talaga ang kanyang bearing. Ang pinakamatagalan po ay ang pagtanggal ng ating pulley. Hugutin lang natin dahan-dahan ang shafting mga boss at pati na rin itong ating mechanical seal. Yan. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo ang sira na bearing. Actually, buo pa naman siya mga boss, pero may lugak na po siya. Double row pala ang bearing na to. Sa tingin ko po, kaya patay sindi ang aming tubig doon sa overboard dahil sa stack up itong bearing na to. Minsan mga boss, matigas siya ikutin. Minsan din, malambot siya ikutin. Sa mga naka-experience ng ganitong trouble, pakishare naman ng inyong na-encounter. Nabaklas ko na pala ang lahat. Tapos bigla kong naalala na meron pala akong bearing na stock dito. 6305-2RS po ang kanyang part number. Magkaparehas mo sila mga boss, outside at inside diameter. Ang problema lang ay dito sa kanyang thickness. Kasi nga, itong lumang bearing ay double row. Itong bago namang stock na bearing ko ay single row lang. Parehas mo sila ball bearing. Alanganin ako ikabit itong bago kasi masisira lang din ito. Ang lumang bearing pala ay wala ng part number. Burado na po mga boss. Kaya para makarequest tayo ng bagong bearing ay susukatin lang natin ang inside diameter, outside diameter at ang thickness nito. At ito na po ang aking request mga boss, di ba? Nakikita nyo to sa nakaraan ko na post. Dito pala sa lugar namin ay hirap hanapin ang double row na bearing. Kaya kailangan talaga namin mag-order doon sa syudad, mga 5 oras pa ang biyahe. Tanging sukat at drawing lang ang ipapadala mo dito mga boss. At syempre, wag mo rin kalimutan kung anong klase ng bearing ang iyong orderin. Kung ball bearing ba, kung roller type bearing ba, or kung conical bearing ba. Pagkalipas na isang araw, ay andito na ang ating request na double row ball bearing. Bagong-bago pa at ito po ang kanyang part number. Yan. Sinamahan ko na rin pala ng bagong mechanical seal ang request ko na to mga boss para bago parehas ang lahat ng pisa na ikakabit ko dito sa pump na to. Ito pala yung drawing ko na ginawang reference ng purchaser para sa pagbili ng mga bagong pisa. May mga sukat po yan mga boss. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin nagtugma ang aking mga request. Mali po ang non-rotating part ng ating mechanical seal. Sobrang malaki po. Pero kayang gawa natin yan ng paraan. At dahil sa kompleto recados na, ay balik na natin sa pag-assemble ang ating seawater pump. Ang technique sa pag-assemble at pagbaklas ng ganitong klaseng pump mga boss no, or kahit anumang mga bagay o machinery ay kung ano yung huli mong tinanggal, yun yung una mong ikabit. Huwag kalimutang i-repack ng
grasa ang ating bearing. Kahit meron na yung grasa sa loob na nilagay ng manufacturer, ay hindi pa rin tayo pakakampante. At dahil umabot ka sa dulong bahagi ng aking video, ay magsa-shoutout muna ako sa aking mga solid fans, subscribers, and followers. I love you! Mga palangga, gidta mo! Huwag mawala ng pag-asa. Padayon ra! Bunal! Sa punto na to mga boss ay puli na ang aking ikakabit. Pupukpukin lang natin to gamit ang martilyo. Sa pagpukpuk naman ay di basta-bastang pagpukpuk lang. Kailangan tatlong side ang pupukpukin mo para magda-down talaga ang ating puli. Walang kahit anumang tunog talaga ang bagong bearing mga boss, no? Ngayon ilock na natin ang ating pulley at dito naman tayo sa kabilang side, which is ang mechanical seal at ang impeller naman ang ating ikakabit. Ngayon ay pagpilian ko lang ang luma at saka bago mga boss. Ito ang ating ikakabit. Luma ang non-rotating part, itong ceramic mga boss. Naglagay pala ako ng silicone sa kanyang rubber gasket. Kailangan tama at sakto ang pagka-plaster nito mga boss sa kanyang lalagyan. Itong sa rotating part naman ang ating isusunod. Itong sa carbon side niya mga boss, no? Ang carbon ang meeting surface ng ating ceramic. Ito yung mag-prevent sa leaking ng ating mechanical seal mga boss. Tulak lang natin to gamit ang kamay. Matutulak naman to mamaya sa ating rubber impeller. At ganito na ang itsura niya mga boss. Kasamang mag-rotate ang ating ceramic sa ating shafting. Ngayon ay ilagay na natin ang spacer. Tapos itong tinatawag niya na parang diffuser ba to or bulyot. Hindi ko alam mga boss, no? Basta ang bronze na to mga boss, ito yung nagbibigay ng bend sa ating rubber impeller para makapagdaloy ang tubig or makapagkabya siya ng tubig papunta sa discharge port. At makakabya naman niya ang tubig na galing sa suction port. Meron yung lock na 10mm na bolt mga boss, no? Ngayon ay ikabit na natin ang ating rubber impeller. Ganito lang siya ikabit mga boss. Maglagay ng kunting grasa doon sa kanyang shafting. Itulak sabay paikot lang ang diskarte sa pagkabit na to mga boss. Yan. Medyo matigas to sa umpisa. Ngayon ay pupupukin natin siya ng konti mga boss para mag-fit talaga sa doon sa loob ng housing. At ganito po ang forma ng operasyon ng ating rubber impeller mga boss. Ngayon ay maglalagay ako ng kaunting gasket maker para sa cover naman ng ating pump. Medyo luma na kasi ang o-ring nito. Meron pala itong 5 stainless bolt. 10mm po ang ulo nito. Higpitan lang ito ng dahan-dahan kasi madali itong mabali. And that's it. Ngayon ay tapos na. So, ibabalik na natin to sa barko. Sila nang bahala nito mga boss. So ganito talaga to matigas kasi yung rubber ang nagpapatigas niya.